God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ngayon sa buong daigdig ay pagdiriwang ang dakilang kapistahan ng mahal na Birheng Maria bilang ina ng Diyos. Napakagandang kapistahan ito at inilagay sa pagpasok ng bagong taon. Kasi nga'y siya'y nabilin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, hindi po ba? Pinakamahalaga kay Jesus ang kanyang ina dito sa lupa at ibinilin tayo sa kanyang ina. Kaya napakaganda pagpasok ng bagong taon, yung sinabi ni Jesus, ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. So nakakasigurado na tayo ay susubaybayan ng ating mahal na ina at ipagdarasal tayo at tiyak ang ating Panginoong Jesucristo ay diringgin ang lahat ng panalangin ng kanyang mahal na ina. Kaya nga sa pagpasok ng taon, ang ating pinagdiriwang ay ang kapayapaan ng daigdig. Una sa lahat yan, ang kapayapaan. Kasi anytime, napakanipis ng pagkakataon. Sabi nga ng aming obispo, laging magdasal para maiwasan ang mga giyera sa daigdig. Mukhang nag-uumpisa na naman ang mga giyera o digmaan sa daigdig. Ilang beses na itong nangyari sa daigdig, paulit-ulit na lang at hindi na nadadala ang daigdig sa mga pagtutunggalian na umahantong sa maraming kapinsalaan ng buhay, kamatayan at kapinsalaan ng ating kabuhayan. Kaya una sa lahat, ipagdasal natin ang kapayapaan. At ngayon ay ikawalong araw ng Kapaskuhan. Ngayon pinangalanan si Jesus at tinuli siya. Hindi po ba? Siguro tatawanan natin, no? Bakit tinuli ang bata? Yun ay kanilang kaugalian, mga minamahal na kapatid. At doon dumanas ang ating Panginoon ng sugat, kauna-unahang sugat ng ating Panginoon. At dahil sa kultura ng tao, ugali, kinaugalian ng tao, ay nakita ang unang pagdurusa ng anak ng Diyos. At ngayon nga ay dakilang kapistahan ni Maria, ibig sabihin nito, Theotokos. Pinaglabanan ito ng iba't ibang mga matatalino noong ikatlo hanggang ikaapat na siglo. Pinagtalunan ito sa Nisea, sa bandang Gresya, at sinabing hindi pwedeng tawagin ang mahal na Birhen na Theotokos o ina ng Diyos. Ngunit ang mga Katoliko ay pinagsanggalang ang debosyon na ito na siya ay ina ng Diyos sapagkat si Jesus ay nagsimula ang kanyang pagkatao sa sinapupunan ni Maria. Ang kanyang pagka-Diyos ay dala-dala niya sa sinapupunan ng mahal na ina.
Kaya ibig sabihin nito, si Maria talaga ay dinala sa sinapupunan, hindi lamang ang katawan ni Jesus, kundi pati ang kaluluwa, espiritu at pagkadiyos ni Jesus. Kaya tinawag siyang ina ng Diyos na si Jesus. Hindi siya ina ng Diyos Ama. Hindi siya ina ng Diyos Espiritu Santo, kundi siya ay ina ni Jesus na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ito ang ating ipinagdiriwang ngayong araw na ito. At dahil dito, tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigay niya ang ating mahal na ina upang tayo ay samahan, tulungan, upang tayo ay gabayan. Ginabayan na tayo ng ating mahal na ina sa ating buhay, buong buhay, at patuloy tayong ginagabayan ng ating mahal na ina. At ito rin ay nagdadala sa atin ng pagbabasbas. Hindi po ba? Binabasbasan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubaybay ng ating mahal na ina. Nandito tayo para tayo ay humingi ng pagbabasbas at tayo'y magpasalamat sa Diyos. Napapansin ninyo, inuuna ang pagpapaputok ng ibang mga tao. Inuuna ang pagluluto. Inuuna ang mga bagay sa tahanan. Kung paano iahanda ang paghiwalay ng taon. Pero higit sa lahat, ang pinakamataas na paghahanda ay pumunta sa simbahan, samahan ang komunidad ng Diyos, samahan ang sangkatauhan upang pasalamatan ang Panginoon sa mga nangyari sa loob ng taon 2023. Kaya nandito tayo mga minamahal na kapatid, yung iba'y nabubuhay pa, marami pang nabubuhay sa pamahiin. Alam natin yung pamahiin ay talagang parang napakalakas sa ating buhay. Ang sabi rito, hindi dapat tayo mabuhay sa pamahiin. Minsan humingi tayo ng pagbabasbas sa mga bilog na prutas ng swerte, sa mga bilog na prutas, sa mga ingay ng paputok, sa mga kung ano-anong pamahiin sa ating buhay. Yan ay yung paniniwala ng mga inchik. Ang mga inchik ay naniniwala na ang mga bagay sa daigdig na ito ay nagbibigay ng swerte. Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng swerte. Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kaalwanan. Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kaparusahan at kamalasan ng iyong buhay kung yun ay gugustuhin ng Panginoon. Kaya dapat sa Diyos lamang tayo pumupunta. Sa Diyos lamang tayo humihingi ng pagbabasbas. Kaya nga ang sabi rito, mga minamahal na kapatid, sinabi, kung babasbasan ninyo ang mga tao, yan ang sabi ni Moises, ganito ang sasabihin ninyo, pagpalain kanawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at lingapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ng Diyos
sa pagbebendisyon sa mga tao at pagpapalain nga ang mga tao. Kaya nga sa kahuli-hulihan ng ating banal na misa ay meron tayong gagawing pagbabasbas sa mga tao. Noon, dumadapa pa kayo, yung mga panganay, inalis po iyon, ipinagbawal, kasi iyon ay pang Biyernes Santo lamang. At ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagbabasbas ng pamilya. Basbasan natin ang inyong angkan, ang inyong lahi, upang tulungan tayo ng Panginoon, subaybayan tayo ng Diyos. So mamaya, babasbasan din ang kalendaryo, sapagkat ang kalendaryo, lahat ng araw sa bawat taon ay naroroon. Dapat pabanalin ang mga araw natin sa ating buhay. Ngayon, mga minamahal na kapatid, ngayon din ay araw ng pamilya. Ipinagdiwang natin kanina ang Sagrada Pamilya. Ang tunay talagang swerte sa buhay ng tao ay ang pagbabago ng pamilya. Sana ang pamilya ay magbago tungo sa hiningi ng Panginoon. Lalong-lalo na ang mga mag-asawa, huwag nang mag-away-away, huwag nang magkaroon ng malalaking sigalutan, lalong-lalo na ang mga angkan. Minsan ilang taon na ang ating pag-aaway, tigilan na yan. At ang sabing ganon, pangunahan dapat ng magulang yung kapayapaan. Kaya nga hiningi natin ay kapayapaan, pangunahan ng magulang, ng mga anak, ang kapayapaan. Alam nyo, merong isang babaeng nagpunta sa akin at minsan pumupunta rin ang kanyang asawa. Laging idinadaing nila ang pag-aaway nila. Father, nag-away po kami mag-asawa. Hindi po kami nagkibuan. Matagal na po. Lagi ko naman sinasabi sa kanila, magkibuan na kayo, magpatawaran kayo, magtulungan kayo. Opo, Padre. Abay, pagkaroon ng isang linggo, eto na naman, Father, nag-away uli kaming mag-asawa. Hindi na naman kami nagkikibuan. Sabi ko, magpatawaran kayo, magmahalan kayo. Opo, Padre. Eto na naman, pagkaraan na naman ng isang linggo, Padre, nag-away na naman kami mag-asawa. Mas grabe ang aming pag-aaway. Ano pong gagawin namin? Sabi ko, lagi na lang ito nag-aaway, itong mag-asawang ito. Sige, mag-aaway na lang kayo. Hindi naman talaga naiiwasan ng pag-aaway sa mag-asawa, hindi po ba? Kaya lang, yung mga Kristiyano ay dapat may rules ng pag-aaway. Kung nag-aaway ang mag-asawa at ito'y lumalakit, lumalawak, at nadadamay ang anak at nawawala ng pagmamahal, hindi maganda. Kaya sabi ko, ganito yan. Pwede kayong mag-away. Pero kung mag-aaway kayo, doon lang kayo sa loob ng kwarto ninyo. Ito yung kwento ko kaninang umaga. Doon kayo sa loob ng kwarto, kayo lang ang nasa loob ng inyong kwarto. Huwag niyong isama ang inyong kapatid,
anak, biyanan, nanay, kailang dalawa. Kaya pwede kayong mag-away. Ito pa ang rules number 2. Kailangan huwag magsisigawan. Ang away ay walang sigawan. Ang away ay walang sakitan, walang pisikalan. Opo, susubukan namin. Yun ang sabi. Eto pa, hindi pa tapos. Pag mag-aaway kayo, mag-asawa, kailangan yung pinag-aawayan nyo lang ngayon. Hindi nyo nasasabihin yung nakaraan pa ng 1 linggo, ng 1 taon, o 5 taon na nakaraan. Ganyan, kaya umahaba. Masyado tayo sa tinatawag na fixation. Kapag tayo ay may kaaway, lahat ng kanyang ginawa ay ating isusumbat tuwing nag-aaway. Hindi maganda yan. Kung ano yung pinag-awayan ninyo, kung ang pinag-awayan ninyo yung sweldo ngayon lang buwan na ito, yun lang. Huwag nyo nang sabihin yung sweldo nung nakaraan pa, na kulang. Okay? Ngayon lang. And then, pakinggan ang isa't isa. So, huwag nang banggitin ang nakaraan. Huwag nang banggitin ang mga pagkakasala ng kapwa 5 taon na, 3 taon na ang nakaraan. Pag nag-aaway, kailangan, sabing ganon, ng isang pari namin, kailangan ay huwag iiyak. Kasi pag may umiyak o nagtaas ng boses, naggalit-galitan, talo na ang kalaban. Kaya, huwag niyong iiyakan ang inyong pag-aaway. Kasi, pag umiyak ka na, talo na ang lalaki. Tatahimik na yan. Ang lalaki naman, kapag galit yan, talo na ang babae. Mag-rumentado, magpapakita ng rumentado para tumigil ang babae. Pag nag-aaway, sabing ganon, pakinggan ang isang taong nagsasalita. Hindi sinasalubong mo, sinosopla mo ang nagsasalita. Pagbigyan mo ang nagsasalita. Kung ang babaeng nagsasalita, pakinggan mo siya. Damhin mo yung sakit na kanyang nararamdaman. Halimbawa, sinasabi niya na nagseselos ako. Pakinggan mo yan. Pakinggan mo. O kaya naman, hindi mo na ako pinapansin. Para na lang akong tau-tauhan. Hindi man lang ako inahalikan. Iniiwasan mo na ako. Pakinggan mo yan. Kasi feeling is always right. Feeling niya yan. Feeling is neither right or wrong. Yan ang nararamdaman niya. Kaya damhin mo ang kanyang nararamdaman. Makibahagi ka, makiisa ka sa kanyang nararamdaman, nasasaktan siya. Kaya kung gusto mo ng pagbabago sa loob ng 1 taon, mag-dialogue muna kayo. Di ba? Matuto muna kayo mag-usap, mag-asawa. Kaya nawawala ang pagmamahalan. Hindi naman talaga nawawala ang pag-ibig. Ngunit yung pagpapakita ng kabutihan sa isa't isa at pagmamalasakit ay nawawala. Kaya ang pamilya
ay nagkakabwisit-bwisit dahil sa pagtuturingan, sa pag-aaway ng mag-asawa na wala ng direksyon na pag-aaway. Diba? Kung ang lalaki naman ang magsasalita, pakinggan mo siya. Pakinggan mo siya. Magsalita ka lalaki ng buong mong puso, buong mong kaluluwa. Yun ang gagaling talaga sa kaloob-looban mo. Baka hindi mo na kilala yan asawa mo at hindi ka nakilala ng iyong asawa. Diba? Minsan hindi ka nakilala. Nagbago ka na. Kailangan ng patuloy na ganyan na pagliligawan sa pamilya. Minsan ang pagliligawan sa mag-asawa ay natatapos pagkatapos ng kasal ng 3 buwan. Hindi, patuloy ang dialogue dapat. Patuloy ang pakikipag-usap. Kung maaari nga mag-date kayong mag-asawa, di ba? Pumunta kayo sa sinihan, pumunta kayo sa mall, na 2 lang kayo. Iwan nyo muna sa biyanan nyo ang inyong anak. Sapagkat kailangan yan, mga minamahal na kapatid. Sapagkat kapag nawawala ang pag-ibig, wala nang lalabas na pag-ibig, wala nang tatapon na pag-ibig sa mga anak. Imagine mo ang baso na walang laman. Kung walang laman, walang tatapon. Kung yan ang inyong pagmamahalan, walang laman, walang pag-ibigan. Ganun na din ang mga anak. Minsan naghahanap tayo ng pagbabago sa ating buhay, pero ang dapat nating baguhin, mga minamahal na kapatid, una sa lahat, ang ating buhay mag-asawa. Yun po yun. At sumunod, sabing ganon, pag daw kayo ay natapos na, napakinggan nyo na ang isa't isa, halikan mo ang asawa mo at sabihin mong anuman ang pinagawayan natin, anuman ang kritisismo ko sa iyo, hindi iyon ang importante. Ang importante ay ikaw. And then magdasal kayong dalawa. At sa pag-aaway pala, sabing ganon, huwag mo daw sasabihan ng iyong asawa na bruha ka, impakto ka, impakta ka, demonyo ka, dalahira ka, napakadaldal mo. Huwag mo daw, lagi mo daw babanggitin yung kanyang pangalan habang kayo ay nag-uusap. Huwag niyong papangalanan ng inyong asawang impakto. Kasi niyayakap mo yan paggabi, impakto ang tawag mo dyan, napakapangit. Hindi po ba? O sasabihan mong demonyo, tapos sinahalikan mo yung demonyo. Hindi po ba? So, wag mo daw sasabihan ng ganon ang iyong asawa. Kaya kung gusto nyo ng pagbabago, baguhin nyo muna yung inyong pagsasamahan. Hindi po ba? Baguhin nyo muna. Pati yung inyong pananamit. Huwag nyo na yung isipin yung pananamit ng pari. Kami na lang simple talaga kami. Pati yung pagsusuklay ng buhok. Magsuklay kayo ng buhok. Maghilamos, maligo. Di ba nung kinasal kayo, pag sinasabi ng pare, ano ba nagustuhan mo dyan? Sa asawa mo, maganda po siya. Palaayos po siya. Malinis po siya sa bahay. Di ba? Ngayon, amoy mantika. Laging nasa kusina. Di ba?
Ay yung asawa, sabi, pogi po siya. Oh, meron pa nagsabi, mabango po ang hininga ng aking asawa. Ayun palang nagustuhan niya eh. Ay ngayon ang baho na ng hininga mo. Eh paano? Anong nangyari? Kainom ng alak. Diba? Hindi ka na nagtututbrush. Diba? Ay kasi sigarilyo. Eh paano nyo mapapasarap ang inyong pag-iibigan, ang inyong lampungan bilang mag-asawa? Paano nyo sasabihin, ang sarap kasama ng aking asawa sa buhay? Kaya, mag-start po kayo. Magsimula kayo. Huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. Okay? Huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. Yun po. Yan lang gusto kong sabihin sa inyo. Babasbasan kayo ng simbahan ngayon. Hingi tayo ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na ina. Pero tulungan niyo ang inyong sarili na magbago kayo. At sumunod, ang pamilya ay lundo o duyan ng formation. Anong lundo? Ibig sabihin niyan ay duyan ng paghuhubog. Kapag ang mga anak ninyo hindi kayo nakikitang nagsisimba, paglaki-laki niyan, hindi na rin niya magsisimba. Mawawala na din niya ng takot sa Diyos. Tuwing simbang gabi na lang din niya pupunta dito. Dapat lagi kayong pupunta sa simbahan. Mapamanahan nyo man ang inyong anak ng pera, ng kayamanan, ng kotse, ng bahay at lupa. Pero kung napakalayo niyan sa Diyos, hindi ka nakakasigurado. Ang unang responsibilidad ng magulang ay turuan ng mga anak na matakot sa Diyos. Matakot. Ibig sabihin ng matakot sa salita sa Bible, pag sinabing takot, fear of the Lord, fear of God, ibig sabihin niyan, pag-ibig at paggalang sa Diyos. Pag-ibig at paggalang sa Diyos. Pag nawala na yung fear of the Lord o yung pag-ibig at paggalang sa Diyos, hindi na natin alam kung sa makakarating ang inyong anak. Pag namatay kayo, tumanda na kayo, hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari. Ang una talagang responsibilidad ng magulang ay ilapit sa Diyos ang mga bata. Ako nga po ay natutuwa pag yung mga bata ay nandiyan dyan, nagpapahid ako ng langis pag linggo, sila din nakaganon na, 2 taong gulang, 3 taong gulang, nakaganon sila, ginagaya ang tatay, ginagaya ang nanay. Pag nagkukomunyon sila, nangihingi rin sila ng banal na ostia, nakatingin sila ng ganon. Diba? Kaya ang pananampalataya ay pamana. Nagpapamana ka ng iyong pananalig sa Diyos. Kung hindi mo ipamamana ang pananalig sa Diyos, kaawa-awa yung bata. Kaya sinabi ko sa inyo, yung pag-ibig ninyo ay kailangan niyang umapaw. Pero ang kabanalan din ay dapat na umapaw sa inyong buhay mag-asawa. Yun lang po, at sana itong gabing ito ay magkaroon tayo ng pagbabago sa ating puso at isipan na maisip nating kailangan ko nga palang pumasok sa relasyon sa Diyos. Alam ko ngayon, ang dami ninyong pangako, yung mga New Year's resolution ninyo. Sana yung mga New Year's resolution nyo
ay mangyari, tulungan kayo ng Panginoon at ang unang dapat New Year's resolution nyo, ilapit ninyo ang inyong pamilya sa Panginoon at magbago ang miyembro ng pamilya. Sa mga anak naman, bilang paalala, alisin nyo na yung mga buwisit sa inyong buhay. Ano yung buwisit sa inyong buhay? Katamaran mag-aral, katamaran tumulong sa mga magulang. Ang daming tamad ngayon ng mga bata, mga pabebe. Napaka-rurupok ng bata ngayon. Pumunta ka sa Italy, may mga paninindigan ang mga kabataan. Pag sinabing hindi ako mag-aasawa, hindi ako mag-aasawa. Kahit na magkasama kaming dalawa, nitong babae na akin laging kasama, igagalang ko siya. Hindi ako magiging oportunidad. Malinaw yon sa kanya. Dito sa atin, magsama-sama lang ang babae, kabataan, makikita mo, boyfriend na kagad, girlfriend na kagad. Sa kanila, bago sila mag-boyfriend, meron na muna silang apartment. Handa na silang umalis sa kanilang mga magulang. May kotse na sila. Meron na silang savings. May trabaho na sila. Sa atin, 16 years old. Ang dami-daming mga ganitong kabataan, 16 years old, parang hindi, parang determinado na mag-asawa kaagad at walang pakialam kung sila'y mapapahamak pagdating ng panahon. Ano pa yung pwedeng sa kabataan na problema nating na dapat ipayo sa kanila, na tanggalin nila? Yung sinabi ko, katamaran, tamad mag-aral, yung nagbibisyo. Mag-ingat kayo, anumang ilagay ninyo sa inyong katawan, katulad ng bisyo, sigarilyo, anumang pagtatato sa inyong katawan. Yung iba nagtatato, wala naman akong problema dyan sa inyo. Pero sana bago kayo magtato, mag-isip muna kayo. Kasi yung balat ninyo, pag yan ay nadumihan, maaaring hindi na kayo tanggapin sa mga trabaho. Mag-ingat kayo. Huwag kayong gaya ng gaya. Yung mga matatandang nagtatato, siguro matatanda na sila at nasa trabaho na sila, nasa maayos na sila, kaya na pwede na sila magpatato. Pero ikaw, batang-bata ka, bago ka tanggapin, titingnan ka mula ulo hanggang paa kung marumi ang iyong balat. Baka hindi ka tanggapin. Huwag mong lagyan ang iyong sarili ng mga bisyo. Mahirap nang matanggal ang sigarilyo. Lalo ng drugs, lalo ng vape. Mag-ingat ka. Ang dami-dami naman pwedeng gawin sa iyong buhay. Pag umpisahan mo muna ang pagsisikap sa iyong buhay, huwag mong lagyan ng mga bisyo ang iyong sarili. Kabataan, mag-aral kang maigi. Ihanda mo ang iyong kinabukasan para sa iyong magiging pamilya pagdating ng araw. Yun lang po. God bless you all. Mukhang tahimik kayo. Sinermonan ko kayo sa paghiwalay ng taon na ito. God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga puso, ang ating namang mga kahilingan, ang ating hilingin sa ating pag-awit ng alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod.
Taas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Iham natin ang awitin, pikit natin ang ating mga mata. Panginoon naming Diyos, patawarin mo po ang aming angkan sa mga nagawa naming mga pagkakamali at pagkakasala. Patawarin mo po ang mga ama ng tahanan na may nagawang pagkakamali. Gayon din ng mga ina ng tahanan na may mga pagkakamali at pagkukulang sa kanilang pamilya. Ang mga anak na nagpabaya para sa kanilang pangarap, mga anak na ligaw ng landas, mga anak na nawala ng pangarap, patawarin mo po kami. Sana po makita namin ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagsisikap ng bawat isa. Patawarin mo po ang bawat isang naririto ngayon at nawa ang bagong taon ay magdala sa kanila ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng kanilang pagbabago. Panginoon naming Diyos, nagmamakaawa kami, tulungan mo kami. Yung mga problema ng aming pamilya, problema ng aming angkan, tulungan mo kami. Tulungan mo din kami sa mga pangarap ng aming mga anak at sa mga problema na pangkalusugan. Panginoon naming Diyos, basbasan mo kami ng kalakasan. Tulungan mo ang aming pamilya na maging malusog, maging mabuti, punong-puno ng sigla at pagkakaisa para sa kabutihan ng pamilya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, malakas ang aming ama at ina. Salamat po. Salamat po, marami sa amin itong taon na ito nakapagpatapos ng pag-aaral. Maraming nangyari. Pinagpapasalamat namin sa iyo yung mga magagandang mga nangyari. Hindi na kami matatakot, Panginoon, sa susunod na taon sapagkat naramdaman ka namin. Naramdaman ka namin, tinulungan mo kami at hindi kami matatakot sa mga susunod na mga taon sapagkat kasama ka namin palagi. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
kung lalapit ka kay Jesus. Marami pong salamat at ang lahat ng aming iniling ay iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon.